I'm Elnora Holjem Perez, 47 years old, single mother, from Bicol. Naninirahan na lang ako dito sa Bacoor for 22 years, I think, kasi dito ako nagkaroon ng trabaho. I'm a government employee, diagnosed with invasive carcinoma of the breast, stage 2A. On the latter part of 2022, medyo may nakapana ako sa left breast ko. Hindi ko lang siya talaga pinansin kasi akala ko wala lang kasi wala namang kaming family history at saka hindi ko masyado ano yung cancer na parang magkakaroon kami noon dahil sa pagkain din, hindi rin ako mahilig sa matamis pero aminado ako na mahilig ako sa mga matatabang pagkain. Tinawagan ko yung ate ko, meron po akong kapatid na madre. Sa Sisters of the Divine Savior sa New Manila yung ate ko, meron silang doctor sa Chinese General Hospital. So, nagpamammogram ako. Pumunta sa akin ng doktor, nang nakita niya ang result, sabi niya, probably malignant. So, pag sabi pa lang niya ng probably malignant, alam ko na possible, baka may cancer ako. Pero hindi pa ako na-shock that time kasi naisip ko, wala naman kaming family history. It won't happen, parang ganun. So, sabi nila, mag-partial mastectomy muna dahil iba-biopsy siya. Yun nga, lumabas yung invasive carcinoma of no special type yata. May doctor din kami sa office na tinanong ko. So, parang nangunguna na akong magtanong na, Dok, ano to? Ganito kasi yung lumabas sa, sa biopsy, ganyan. Medyo natakot siya. Sabi niya, kasi pag invasive carcinoma, yun na yun, parang, you have a cancer, ganun. I never questioned God kasi parang naisip ko, siguro binigay niya sa akin to kasi strong ako. Siguro dahil alam niya, kaya ko. Kasi as a single mother, parang nakaya ko lahat, ito pa kaya. Pero yung naisip ko lang nun, yung question sa isip ko is, bakit ako nagkaroon ng ganito? Aalagaan ko pa yung nanay ko. Kasi, yun ang napangako ko sa kanila. Ako mag-aalaga. Kasi single mother ako, wala naman akong asawa. Meron akong isang anak, 25 years old na siya ngayon. Tinaguyod ko siya mag-isa with the guidance naman po ng parents ko. Kasi nagkataon na, yung tatay ko namatay nung 2020. Kaya parang, naisip ko talaga na ako ang mag-aalaga sa nanay ko. After nun, nung nasa hospital na ako, yun, lahat ng doktor pumunta kasi yung ate kong madre, kakilala. So, pati lahat ng madre, dinalaw nila ako sa hospital. So, after the operation, nag-second opinion pa po ako sa oncologist. Kasi dun sa Chinese Med, I was advised to go on therapy, 16 cycles, and radiation for 8 cycles. So, nagpunta po ako sa isang oncologist. Ganun din po yung naging, pinapagawa sa akin. Papayag sana ako kung oral chemotherapy. Pero, pag IV, ayoko talaga. Sinabi ko sa anak ko, hindi ako magpapagamot pag chemotherapy. Nagdadasal talaga ako. I prayed the rosary talaga. Kasi sabi ko, hindi ako magpapakimo. Hindi talaga ako magpapagamot. Kung ano na lang po yung mangyari, okay lang. Parang, basta na tapos na yung operation, okay na ako, hindi ako magpapagamot. Pero after I prayed the rosary, naalala ko bigla si Ma'am Lynn. Yung parang, kasi umiiyak na talaga ako. Sabi ko, si Ma'am Lynn nga pala, tatawagan ko. Meron po kasi akong ka-office mate na overcomer. Si Ma'am Lynn, Pastor Lynn. So, tinawagan ko siya. Nakwento sa akin ni Pastor Lynn na merong ozone med na gagawin sa akin is ozone therapy. Na-explain naman niya sa akin na nagawa rin po sa kanya yon for almost 5 years na overcomer na po siya. And nabanggit din po niya sa akin yung benefit ng pagpapa-ozone therapy. Kaya po, nag-schedule na po agad ako ng appointment after namin mag-usap. April 2023, yung first ozone therapy ko po sa Ozone Med sa Bacoor. Ang kasama ko po nung pumunta is yung ate kong madre, sinamahan niya ako. Pagpasok ko pa lang po dito sa Ozone Med,
nakita ko na yung ano nila na cancer, fear no more. Doon ako parang, wow, oo nga, bakit ako matatakot? Eh, may ozone med na hindi ko kailangang mag-chemo, hindi kailangang manghina ako para gumaling. Hindi ko rin po kasi alam kung kakayanin ko yung chemotherapy. Sabi ko nga, strong ako pero hindi ko alam yung body ko kung strong talaga para matake ko yung chemotherapy. And then pagpasok ko pa lang dito, yung first ozone therapy ko, yung staff nila na sinasabi nila, okay lang yan ma'am, gagaling ka. Doon ako parang, naiyak pa ako noon eh. Kasi parang, napaka-accommodating nila kahit di nila ako kilala. Yung feeling na may empathy talaga sila sa mga pasyente nila. Yun yung parang mas lumakas yung loob ko. Oo, gagaling ako kasi marami na ring nagpapagamot dito. So, yun, after nun, parang ang saya-saya ko na. Hindi na ako, sinasabi ko na sa anak ko na, eto na, dito na talaga tayo. Sabi kong ganon. Dito na tayo magpapagamot. Nagpapasalamat po talaga ako sa family ko dahil hindi nila ako iniwan. Lagi nandiyan sila in prayers, lalo na po yung ate ko na madre, yung panganay namin, lahat sila, yung kuya ko, yung kapatid kong bunso, yung anak ko lalo na hindi nagpakita ng panghihina. Siya talaga yung lakas ko, yung anak ko. And salamat din kay Pastor Lynn dahil naging inspiration ko siya sa pagpapagamot ko dito sa Ozone Med. At lalong-lalo na kay Dr. Barales, thank you po dahil kayo yung naging daan para makapagpagamot yung mga cancer patient na katulad ko na walang takot. Actually po, wini-wish ko na magkaroon sa Bicol nito kasi sa Bicol is parang marami na ring cases akong nalalaman through my friends na nagtatanong sa akin. Kasi talagang yung ozone therapy, hindi mo talaga mag-feel na may cancer ka. Like me ngayon, parang wala lang. Minsan nakakalimutan ko na may cancer ako. Minsan na gumagawa nga ako ng mabibigat na house chores na parang, ay hindi pala pwede kasi may sakit ako. Hindi ko na naiisip yun, nakakalimutan ko na minsan dahil sa ganda ng effect sa akin ng ozone therapy. Kaya ang advice ko po sa mga kababaihan, lalo na pag meron tayong nararamdaman, wag nating baliwalain, magpa-check up po agad tayo. Kasi yun ang nangyari sa akin, binaliwala ko yung nakita ko sa breast ko. Huwag po kayong matakot kung magkaroon kayo ng cancer kasi meron ng Ozone Med. Sana matry nyo yung ozone therapy. I personally recommend Ozone Med, Bacoor branch. Special mention Bacoor branch kasi dito po talaga ako nagpapagamot. Kasi talagang hindi nyo talaga ma-feel na may cancer kayo. You will live a normal life. Babalik at babalik yung sigla ng katawan nyo.